Sa isang maliit na bayan, kung saan ang bawat umaga ay nagsisimula sa sabay-sabay na tilaok ng mga manok sa bawat bakuran at ang hangin ay may halong amoy ng bagong lutong pandesal sa panaderya sa kanto, kung saan ang mga tao ay sanay magbati kahit hindi magkausap ng matagal. May isang barberiya sa gilid ng kalsada na para bang matagal nang nakatayo roon, hindi naaalis, hindi rin napapansin ng lubos. Luma, kupas, may kalawang na bakal sa gilid ng bubong at ang karatula ay halos hindi na mabasa sa tagal ng init at ulan. Sa loob nito, mainit ang hangin kahit nakabukas ang bintana. May amoy ng lumang pomade, pawis at papel na matagal nang hindi napapalitan. Naroon si Mang Rodel, 39 taong gulang, payat ang pangangatawan. May mga ugat na bahagyang umuumbok sa braso tuwing inaangat ang gunting at may bahagyang uban sa gilid ng buhok na laging niyang pinapansin sa salamin pero hindi inaamin. Laging may suklay na nakasabit sa bulsa ng kanyang lumang apron. "Hoy! Dito ka na! Sayang pera mo sa iba!" Sigaw niya sa isang lalaking dahan-dahang naglalakad sa harap ng ibang barbershop. Hindi agresibo ang sigaw niya pero may bigat. Parang sigurado siya sa sarili niya. Napahinto ang lalaki, tumingin sa barbershop, napakamat sa ulo, parang nag-aalinlangan. Mang Rodel, sa kabila na lang muna ako. May nagsabi kasing mas mura doon. Mahina niyang sagot, medyo nahihiya. Sandaling tumahimik si Mang Rodel. Tumingin siya mula ulo hanggang paa ng lalaki. Tapos, ngumisi. Isang ngising parang sanay na sa ganitong sagot. "Sa kabila?" Sabay tawa. "E di sige, punta ka doon. Pag-uwi mo, mukhang sinuklay ng kalabaw ulo mo. Huwag ka na bumalik, ha?" Napailing ang lalaki. Napangiti na rin kahit pilit. "Grabe ka talaga, Mang Rodel." Umalis siya. Hindi galit, hindi rin masaya. Parang sanay na lang sa ugali nito. May mga nakaupo sa labas na tambay. Isang matandang nakatsinelas, isang binatang may hawak na cellphone, at isang nanay na may dalang basket. Narinig nila ang eksena. May tumawa ng mahina. Si Rodel talaga, walang preno. Bulong ng isa. Pero magaling talaga maggupit yan. Sabay subo ng inunguyang mani. Sa loob ng barberya, huminga ng malalim si Mang Rodel. Hindi siya mukhang napipikon. Sa halip, parang lalo pa siyang tumitibay. "Bahala kayo," bulong niya sa isip. "Hindi niyo lang alam, walang tatalo sa kamay ko dito." Umupo siya sa lumang upuan sa gitna. Umaalog ito ng bahagya. Kinapa niya ang gunting sa mesa, pinunasan gamit ang lumang tela. Tumingin siya sa salamin, isang gasgas na salamin. Pero doon niya nakikita ang sarili niya ng malinaw. "Ang galing kasi, hindi yan sa diploma," sabi niya sa sarili habang inaayos ang apron. "Dito yan, sa kamay." Inangat niya ang gunting, iniikot-ikot sa daliri niya na parang palabas. May kumpiyansa, may yabang, pero may kasanayan na hindi maitatanggi. May pumasok na bagong customer, isang binatang estudyante, mukhang alanganin. Kuya, pwede po pa-trim lang. Yung hindi po sobrang ikli. Mahina, halos pabulong." Tumingin si Mang Rodel, sandaling katahimikan. "Trim lang?" Ulit niya. "Opo, basta natural lang po." Ngumiti si Mang Rodel. "Natural? Bakit ka pa nagpagupit kung gusto mo pala natural?" Napakagatlabi ang binata. Parang napahiya agad. Hindi po kuya, kasi sa school po." "Halika na." Putol ni Mang Rodel. Tumayo agad. Hindi na hinintay ang paliwanag. Habang inuupo niya ang bata sa upuan, bahagyang lumambot ang boses niya. "Relax ka lang, huwag kakakabahan." Pero sabay biglang taas ng kilay. "Pero kung pangit ang kakalabasan nito, huwag mo kong sisihin, ha?" Napangiti ng konti ang bata, kinakabahan pa rin. "Opo, kuya." Habang gumagalaw ang gunting, unti-unting bumabalik ang katahimikan sa loob ng barberya. Tanging tunog ng gunting.
electric fan na umiikot ng pagod at radyo sa sulok na minsan lang sumabog ang signal. Sa labas, patuloy ang buhay ng bayan. May naglalakad, may nagtatawa, may nagmamadali. Pero sa loob ng barbershop ni Mang Rodel, isang mundo na kanya lang ang batas, kung saan ang yabang ay hindi lang ugali, kundi paniniwala. At sa bawat gupit niya, may mga taong umaalis na may halo ng inis, takot, at minsan paghanga. Pero si Mang Rodel, hindi niya yon iniisip dahil para sa kanya, simula pa lang ito ng lahat. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na lang katahimikan ang bumabalot sa barberya ni Mang Rodel, kundi katahimikang may bigat. Yung klase ng katahimikang hindi lang walang tao, kundi may laman na pag-iwas. Isang umaga, may lumapit na matandang suki sa labas ng barberya. Huminto siya, tiningnan ang loob, pero hindi pumasok. "Rodel," tawag niya, mahina lang. Napalingon si Mang Rodel. "Bakit po?" Nag-atubili ang matanda. "Sa kabila muna ako ha. Doon na lang ako kay Junjun, malapit lang din naman." Parang may bahagyang humigpit sa panga ni Mang Rodel. "Ah, sige po," maikling sagot niya. Hindi na siya sumigaw, hindi na rin siya ngumiti. Pagkaalis ng matanda, dahan-dahang ibinaba ni Mang Rodel ang gunting. Doon na rin sila. Bulong niya, halos hindi niya narinig ang sarili niya. Sa tanghali, isang lalaking naglalako ng pandesal ang huminto sa tapat. Dati dumadaan lang, ngayon nakatingin na. "Boss Rodel, sarado na po ba kayo?" tanong nito, nag-aalinlangan. "Hindi pa," sagot niya agad. Pero hindi gumalaw, hindi man lang lumingon sa loob. Lumapit ng kaunti ang lalaki at sumilip sa barberya. "Ah, wala po kasing tao," mahina niyang dagdag. "Wala talaga pagtanghali," tugon ni Mang Rodel, may bahagyang inis sa boses. "Mamaya pa yan." Nagkibit balikat ang lalaki, pero halatang may gustong sabihin. Kasi po, ang dami na rin po sa kabila eh. Puno lagi." Natahimik si Mang Rodel. "Ganun ba?" Mahinang sagot niya, pero may bigat. "Mas mabilis daw po kasi doon." Dagdag ng naglalako, nag-aalangan pa rin. Tsaka, kinakausap daw sila habang ginugupitan. Parang komportable. "Komportable?" ulit ni Mang Rodel. Napangiti, pero walang saya. "Barberya to, hindi sala." "Hindi ko rin po alam, boss eh." Napakamot sa ulo ang lalaki. "Pero sabi nila, iba raw pakiramdam pag nandoon." Gupit ang habol. Putol ni Mang Rodel, bahagyang tumigas ang muka, hindi kausap. Saglit na natahimik ang dalawa, taning ingay ng tricycle sa malayo ang naririnig. Ngumiti ng pilit ang lalaking naglalako. "Oo nga po, tama naman." Humakbang pa atras. "Sige po boss, baka umikot na lang ako." Hindi na sumagot si Mang Rodel. Umalis ang lalaki, dahan-dahan parang may iniwang hindi nasabi. At sa katahimikan na naiwan, may kumirot sa loob ni Mang Rodel. Isang bagay na hindi niya mapaliwanag o ayaw lang niyang tanggapin. Kinagabihan, habang inaayos niya ang lumang upuan, biglang bumigay ang isang tornilyo. Umaalog na mas lalo. "Pati ba naman to?" bulong niya, inis. Sinubukan niyang ayusin pero napansin niya ang paligid. Marumi. May alikabok sa salamin, yung fan mas mabagal na, yung ilaw kumukurap. Dati hindi niya napapansin, ngayon parang lahat mali. Dati maayos to bakit ngayon parang hindi na? Umupo siya saglit, pero biglang bumigat ang pakiramdam niya. Kinabukasan, may isang batang babae na pumasok, hawak ng nanay niya ang kamay. "Kuya, simple lang po, trim lang po sa bangs." "Okay," sagot niya agad, pero mas mabagal na ang galaw niya ngayon. Habang ginugupitan, napansin niya ang nanay na hindi nakatingin sa kanya. Nasa phone. "Kuya, wag pong masyadong ikli ha?" Mahina ng bata. "Hindi ko naman sisirain yan," sagot niya. Pilit normal ang boses. Paglabas ng mag-ina, walang ngiti. "Salamat po,"
tipid at agad umalis. Napahawak si Mang Rodel sa sandalan ng upuan. Bakit parang lahat may reklamo na? Sa labas, naririnig niya ang tawanan mula sa kabilang kanto. Mas maraming tao doon, mas buhay. Hindi niya pinapansin noon. Ngayon, parang bawat tawa ng doon suntok sa kanya. Isang hapon, may pumasok na lalaki, pamilyar ang muka. Rodel! Pare, matagal ka na rin dito ah, sabi nito habang tinitignan ng paligid. Oo, maikling sagot ni Mang Rodel. Tahimik sandali. Alam mo ba, marami na ring lumipat sa kabila. May promo sila, tsaka marunong makisama. Biglang napatingin si Mang Rodel. Makisama? Hindi naman sa ganon, agad bawi ng lalaki. Basta, alam mo na. Tumanggo si Mang Rodel pero hindi nagsalita. Pag alis ng lalaki, doon niya naramdaman ang bigat. Hindi lang sila umaalis, parang may iniiwan silang dahilan. Kinagabihan, mag-isa siya sa barbershop. May kumatok, dahan-dahan. Binuksan niya. Walang tao, pero may nakadikit na papel sa pinto. Salamat po sa serbisyo, pero doon na po muna kami. Napatingin siya ng matagal, hindi gumalaw. Dahan-dahan niyang pinunit ang papel, hindi galit, hindi emosyon, parang pagod. Doon na muna kami, ulit niya sa sarili. Umupo siya sa upuan, tahimik. At sa unang pagkakataon, hindi na niya sinabi na siya ang pinakamahusay. Sa halip, isang tanong ang pumasok sa isip niya na hindi niya agad masagot. Kailan pa ako naging hindi na kailangan? Tahimik ang gabi, pero sa loob ng barberia, mas mainoy ang isip niya kaysa dati. Kinabukasan, maaga pa lang nakatayo na si Mang Rodel sa harap ng barberia. Tahimik. Hindi tulad dati na maingay ang bunganga niya bago pa man dumating ang araw. Ngayon, iba. Mas mabigat ang katahimikan. Tumingin siya sa lumang upuan sa loob, sa salamin na gasgas, sa fan na mabagal pa rin umikot. Pero hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi pag-aamin. Ang tagal ko ring nagkamali, bulong niya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad. Papunta sa kabilang kanto. Dahan-dahan ang bawat hakbang, parang bawat isa may kasamang bigat ng nakaraan. Habang papalapit siya, nakikita na niya ang bagong barberia. Maliwanag, maingay, maraming tao. May tumatawa, may customer na masaya. Huminto siya. Paano kung pagtatawanan nila ako? Paano kung hindi ako papasukin? Nanginginig ang kamay niya ng bahagya. Pero mas malakas ang isang tinig sa loob niya. Kung hindi ko susubukan, wala talagang magbabago. Huminga siya at pumasok. Biglang nabawasan ang ingay. May ilang napatingin. May nahanto sa ginagawa. Magandang umaga po, sabi niya, mahina. Sandaling katahimikan. Isang lalaki sa loob ang lumapit. Yung dating barbero na kausap niya noon. Rodel, sabi nito, mahina hon. Napayuko si Mang Rodel. Pwede ba akong matuto? Mahina niyang sabi. Sigurado ka? Tanong ng lalaki. Tumango si Mang Rodel. Hindi agad, hindi buong tapang. Pero totoo. Hindi pala sapat ang galing kung wala kang respeto. Ngumiti ang lalaki. Simula tayo sa pakikinig. At doon, hindi nagsimula ang bagong gupit, kundi ang bagong Mang Rodel. Mga araw ang lumipas. Hindi madali. May mga pagkakataong biglang tataas ang boses niya. Ganito yan dapat. Pero agad siyang pipigil. Titingin muna, hihinga. Sorry, ano nga ulit sabi mo? Minsan, napapatingin siya sa sariling kamay. Yung kamay na akala niya noon ay perpekto. Ngayon, tinuturuan. Isang umaga, may batang pumasok sa barberia. Kuya, simple lang po. Bawas lang po sa gilid. Mahina, kabado. Ngumiti si Mang Rodel. Sige, ikaw ang masusunod. Mahinahong sagot niya. Habang ginugupitan niya ang bata, walang yabang, walang pagmamadali. Tahimik ang gunting,
pero hindi mabigat ang katahimikan, kundi maayos. Pagkatapos, tumingin ng bata sa salamin. Ngumiti. Ang ganda po! Napahinga si Mang Rodel. Salamat po! Ngumiti siya. Ngayon, hindi napilit. Walang anuman. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang araw, may matandang babae ang pumasok sa barberya. Rodel, mahinang tawag ng isang matanda. Si Mang Junjun sa kabila. Natigilan si Mang Rodel. Anong nangyari? Sinara na niya yung pwesto niya kahapon. Bakit daw? Mahina niyang tanong. Hindi na raw kaya. Naubos din customers niya. Tahimik. Parang bumalik ang alaala ng sarili niya noon. Yung kompetisyon, yung yabang, yung pagkapanalo at yung pagkatalo ng iba. Ngayon lang niya naramdaman, hindi lang pala siya ang naaapektuhan. Kinagabihan, mag-isa siya sa barberya, nakatingin sa salamin. Hindi na niya nakikita ang dating pinakamagaling, hindi na rin pinakabago, kundi isang taong maraming nasayang na oras. Kung hindi ako naging ganon, bulong niya, baka hindi siya umabot sa ganito. Tahimik. At sa unang pagkakataon, hindi na niya sinisi ang mundo. Mga linggo ang lumipas. Mas dumami ang tao, hindi dahil sa yabang niya, kundi dahil sa pagbabago niya. May mga customer na bumabalik pero hindi natakot, hindi na naiilang, kundi komportable. Isang binata ang nagsalita habang nagpapagupit. Kuya, iba ka na ngayon ha? Ngumiti si Mang Rodel. Hindi ako nagbago. Natuto lang ako. Gabi na, tahimik, sarado na ang barberya. Umupo si Mang Rodel sa harap ng salamin. Matagal. Tinitingnan ang sarili niya. Hindi na perpekto, hindi na mayabang. Pero totoo. Akala ko dati, ang galing ay panalo. Pero mali pala. Tumigil siya sandali. Ang galing ay kung marunong kang makinig. Ngumiti siya sa sarili niya, sa mga tao, sa nakaraan. At sa wakas, hindi na niya kailangang patunayan na siya ang pinakamahusay. Dahil sa pagkakataong ito, alam na niya kung ano talaga ang mahalaga.